Thank you, beloved preacher, Brother Ronald. Tayo po ay manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus. Sa iyong matamis at banal na presensya, iyong pinadama sa bawat sa amin. Maraming salamat, Malapit Jesus, sa paglagay sa mga pag-awitan, sa mga pagtuo, sa mga awitin, children's choir, adults choir, youth choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugin, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat po sa mga matatapat, sa pag-aaral salita, malapay nun ikaw magpala, sa ganakil ako magawa, umasalam ako sa inyo sa nagdalangin aming ginagalang mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word, at aking sinasaway lahat ganang kaaway, bind of Satan, in the name of Jesus, Timos of Miliban Doubts, I command you in Jesus' name, cast out right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. The highest praise, glory, honor, power, and thanksgiving only to our Lord Jesus Christ. I'd like to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Will Distad Almeida, the end time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ng beloved in-laws, ating beloved Mr. Pogs, kasama natin. And sa ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga wit, ating mga webcast viewers, at siya yung lahat. Inawahal, magandang hapon po. Puri natin malapit noon. Kindly read Hebrews chapter 10, verse 25. Hebreo 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas, nalalapit na ang araw. The importance of gathering, ang kahalagahan ng pagkakatipon. That is our topic for today. Ituloy ko po yan sa 26 sa Tagalog. Tuloy natin pagbasa. Sabi dyan, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Anong sinasadya ang tinutukoy dyan sa verse 26? Anong pagkakasala sinasadya? Pag sinadya raw natin magkasala, wala na raw hain na wala na natitirang hain tungkol sa kasalanan. Sa Biblia kasi, the Bible interprets itself. The Bible explains itself. Ang Biblia po ay nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Pag tayo po magpaliwanag sa Biblia, magkamali tayo. Hayaan natin ang salita ng Diyos magpaliwanag sa sarili niya. Amen? Palapakan natin, mahal na Panginoon. Only the Spirit of God and the Word of God itself can interpret the Bible. Anong tinutukoy na pagkakasala dyan sa verse 26? Ang tinutukoy dyan, yung pagliban sa pagkakatipon. Sinabi sa 25 kanina, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag daw natin kalimutan ang pagkakatipon, katulad ng ginagawa ng iba. Ngunit pag-aralan, lalo na nakikita niyo na malapit na ang araw. As you see the day approaching, the day. Sinabi, the day of the coming of the Lord. Yan ang pinutukoy dyan. Yung araw na kayang muling pagbabalik ay malapit na. Huwag kalimutan pagkatipon. Pagdating sa 26, pag sinasadya natin, iniba lang yung ginamit na salita. Pag sinasadya natin ang pagliban sa pagkakatipon, yun po yung tinutukoy ng pagkakasala.
Yan po yan. If you read the context carefully, very carefully, you will understand. Ipapaunawa sa atin na yung tinutukoy na sinasadya yung pagkakasala, sinasadya magliban. Alam natin, minamahal na, pagbalik malapit noon, mamaya bababasa natin, bakit kasalanan ng pagliban ng sinasadya? Kasi pagbalik niya, minamahal, ang kukunin niya yung nandoon sa pagkakatipon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Bababasa po natin yan mamaya. Gaano kahalaga yung pagkakatipon? 1 Juan 1:7 din natin basahin. Ang sabi dyan, kung tayo nagkakatipon, nililinis ng dugo ni Kristo ang ating mga kasalanan. 2,000 taon na nakalipas, nabuhos ang dugo ng ating mga Pinoon doon sa krus. Pag nakakatipon tayo, yung dugo na yan na 2,000 taon na buhos, muling nabubuhay sa ating kalagitnaan. Amen? Kaya gaano kahalaga, dito tayo hinuhugasan ng ating mga kasalanan. Ang sabi, 1 Juan 1:7, and the blood of Jesus Christ, kung tayo nakakatipon, sabi doon, ang dugo ni Kristo ay nililinis ang ating mga kasalanan. Ayan. Ngunit kung tayo nagsisilakan sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Pakikisama, ibig sabihin, pagkakatipon. Yung mga iba, marami mga Kristiyano, hindi masyado nagpahalaga sa pagkakatipon. Sila yung makadalo, pag makadalo, kung hindi, hindi. Ibig sabihin, hindi pa masyado naintindihan natin ang kalooban ng Diyos. Pero pag naintindihan natin mabuti, mahal, mahalaga sa atin ang pagkakatipon. Dahil yan ay utos, it is a command. Utos yan. Kahit sa lumang tipan pa, lagi sila nagkakatipon. Pag ang mga Kristiyano hiwa-hiwalay mga Kristiyano, they are an easy prey of the devil. Madali silang maging biktima ng kaaway. Pag hiwa-hiwalay tayo. Kaya, dapat lagi tayo nagkakatipon. Ngayon sabi niya, no? Ngunit kung tayo nagsisilakan sa liwanag, na gaya niya namang nasa liwanag, ay may pakikisama kayo sa isa't isa. At ang dugo ni Kristo, nawala. At ang dugo ni Kristo ay nililinis kayo sa inyong kasalanan. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus, na kanyang anak, sa lahat, sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat. Pag nandito tayo sa pagkakatipon, minamahal, nililinis tayo ng dugo ng ating mahal na Jesus sa lahat ng kasalanan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. E paano kung wala ka dito, minamahal? Bumalik ang mahal na Panginoon. Wala ka sa pagtitipon, bumalik ang mahal na Panginoon. Malaki ang chance na maiwan po kayo. Bakit? Dito lamang sa pagkakatipon, nililinis ang lahat ng ating mga kasalanan. 20, Hebrews 10:25, 26. Balikan natin yung kanina. So ang ating pinag-aralan ay ang kahalagahan ng pagkakatipon. The importance of gathering. Sapagkat kung ating sinasadya ay, okay, basta yan, 27. Kundi isang kakilakilabot. Kung sinasadya natin pagkasala, wala nang hain ihahandog para sa kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. At isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Diba? Pag sinasadya natin magkasala, sabihin, sinasadya natin hindi makipagkaisa sa pagkakatipon. Yan ang context ng binabasa natin. You cannot interpret the Bible by one verse alone. If you want perfectly interpret the Bible, the words of God,
You interpret by the context. Sabi sabihin, basahin mo lahat para maintindihan mo ano ang gusto sabihin ng salita ng Diyos. Hindi tayo pwede mag-interpret isang versikulo lang. Di ba sabi nung ibang nangangaral sa John 3:16, di ba sabi doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi nila, yun lang. Sabi nila, ang sino man ang palatay kay Kristo at naniwala ay maliligtas. Kaya pag sumampalataya ka daw, ligtas ka na. Di ba? Kahit anong gawin mo, kahit na magkasala ka pa, kahit mamuhay ka sa masama, basta naniwala ka, ligtas ka na. Kasi yun ang sinabi ng Juan 3:16 eh. Yan po interpretation ng isang bersikulo lang. Para maintindihan mo yan, you read the whole Word of God. Kasi sa Biblia, okay, maliligtas ka pag sumampalataya ka, pero katapos mo ng palataya, dapat mamuhay ka na matuwid at magpatuloy ka sa pagsunod sa kanyang kalooban. Yan ang utos. If you just believe, hindi natatapos yan. Naniwala ka lang. Paano ka maliligtas? Ang panampalataya na hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos ay baliwala. Ang Biblia kasi makapal. Ito tuloy natin. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Hindi basta-basta yung pagtawag sa atin, sa inyo. Sabi nga natin kanina, higher calling. Hindi lang higher, the highest calling. Pinakamataas na pagtawag ang atin natanggap mula sa Diyos. Kaya, ina-expect ng mga Pino na pahalagahan natin yung pagkatawag niya sa atin. Amen? 28, tuloy-tuloy lang muna yan. Ang pagpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamatay na walang awa. Yung kautusan ni Moses sa lumang tipan. Ano ba ang kautusan ni Moses? Isa sa mga kautusan ni Moses sa lumang tipan, pinakamahalagang utos sa lumang tipan ay keep the Sabbath day and make it holy. Di ba? Yan, sa Ten Commandments. Batas, kautusan ni Moses. Isa sa mahalagang utos doon ay ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ang sabi dyan, no? 2 o 3 saksi ang magsumbong sa iyo na hindi mo pinangilin. Babatuhin ka hanggang sa ikaw mamatay. That was in the Old Testament. Walang awang babatuhin. Yung hindi pinangilin yung Sabat. Ibig sabihin, hindi nakiisa sa Sabat. Hindi nakiisa sa pagkakatipon ng Sabat. That was in the Old Testament. Meron lang magsumbong sa iyo, 2 o 3, babatuhin ka. Kasi hindi mo pinangilin yung Sabat. Ayan ang tinutukoy dyan. Yan ang pinaka-context. Ang pinag-usapan yan is gathering together. Sa panahon ni Moses, sana makita niyo, isang tao na mulot na ng stick, stick na mulot ng patpat, patpat. Alam niyo patpat? Yung patpat, yung ginagamit sa panggatong para magsaing o magluto. Patpat ginagamit. Isang tao, panahon ng Sabat, ay namulot ng patpat, isang Israelita, at nagsindi ng apoy. May nagsumbong. Moises, pero namumulot ng patpat para magsindi ng apoy. Di iba panahon ng Sabat ngayon? Kaya hanap nyo. Sana makita nyo. Anong sabi ni Moses? Tawagin. Pinatawag. Sabi ni Moses na nalangin, Lord, anong gagawin ko sa taong ito? Araw ng Sabat, araw ng pamamahinga. During the Old Testament, meron silang pangingilin. Nagtitipon sila at pinapangilin ng Sabat. Sa panahon naman natin ngayon, Sabat din ito. Itong pagkakatipon natin, this is Sabat. Pero hindi na sa kautusan ng lumang kautusan. Ang Sabat natin ngayon, si Jesus Christ, ating malapin, siya ang Sabat. Kasi pag nandito ka, magkakaroon ka ng kapahingahan. Kasi Sabat, sa Old Testament, Sabat means rest. Pag nandito ka, nagkakaroon ka ng rest. Saan ang rest natin? Rest sa kaluluwa.
Di ba? Nakakapagsisi ka. So nakapagpahinga ka kung may kasalanan ka ginagawa. Pag nandito ka, mawawala ang kasalanan mo. Bakit? Nandito yung Panginoon ng Sabat. Siya may bigay sa iyo ng kapahingahan. Yun po yun. Nakita niyo? Ayan, namulot lang ng minamahal, namulot lang ng patpat para magsindi ng apoy. Pinabato, sabi ng mga Pinon, sabi ni Moses, Lord, anong gagawin sa tao ito? Sabi ng mga Pinon, batuhin hanggang mamatay. Di basta-basta ang fellowship, minamahal. Pagkabasa. Mga bilang 15, talatang 32. At samantalang ang mga anak ng Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At sila nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, ay dinala siya kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan. At sa kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinapayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. Ano yan? Anong aklat yan? Exodo? Mga bilang po, 15. Mga bilang, ano yun? 15:32. Oh, andyan, narinig naman ninyo. Sana ma-plus natin. Ayan. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang ay nakasumpong. Nakasumpong. Sinusumpong yung natin, yung monitor. Na mahal, minsan nawawala. Ay, nawawala. Sinusumpong din yung natin, yung monitor. At samantalang ang anak ni Israel, ang bilis ay nangasilang, ay nakasumpong. Ayan, sinumpong na naman, wala na naman. Basahin ko lang alam, minamahal. Alam mo, pag gawain ng malapit, talaga hinadlangan ng kaaway. Pati pag ano natin, pati pag babasa natin ang salita ng Diyos, hinaharangan ng kaaway. Pero wala sa magagawa dahil kahit mawala yan, meron naman tayo dito. Ano yan? Numbers 15:32. Ano sabi dyan? And while the children of Israel were in the wilderness, they found a man that gathered sticks upon the Sabbath day. Ayan. Inalun sila sa ilang at mayroon silang tao nakita na nangunguha ng stick. Panahon ng Sabat. Panahon ng pangingiling, panahon ng kipag-ugnay sa Diyos. Kasi sabi naman ng during the Old Testament, sa Lumang Tipan sabi, 6 na araw magtrabaho kayo. Pero 7 araw, wala kayong gagawin. Magpahinga kayo para makipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Yan ang utos. Diba? Mayroon isang lumabag, nanguha ng stick. May nagsumbong. Kaya kung may mga gumagawa ng mali, isumbong nyo talaga. Hindi masama magsumbong. Basta yung ginagawa para malaman niya na mali ang ginagawa niya, kaya isumbong. Hindi mo masama magsumbong. Basta may malasakit tayo. Kasi para hindi tularan ng iba, yan ang purpose. Amen? Kasi kung wala magsumbong, sabi ng iba, baka sabihin ng ibang salita, okay lang pala, gumawa pa ng Sabat. Samantala, it is a command, a strict command. Keep the Sabbath day to make it holy. Walang gagawin sa araw ng Sabat. May nagsumbong. Pinatawag. Ayan, 33. And they that found him, gathering sticks, brought him unto Moses and Aaron, unto all the congregation. Dinala kay Moses yung namumulot ng stick. And they put him in ward because it was not declared what should be done to him. Hindi pa sinasabi anong gagawin sa tao na yan. Kaya, hinarap kay Moses. 35. And the Lord said unto Moses, the man be surely put to death. Tama? 36. Ang tao na yan, sabi naman ng Panginoon, Diyos mismo nagsabi, kailangan siya'y mamatay. How important yung gathering, yung pakipag-ugnay sa panahon, napakahalaga. Siya may lalang, siya may langit, siya may ari ng langit, siya may ari ng buhay ng tao. Then, hindi natin palagahan yung kanyang araw na banal para sa kanya. Magagalit ang Diyos. Amen ba? Inamahal?
Masyado tayo, we are so busy with our own agenda. Sa ating mga pangarap, sa ating mga plano, masyado tayong busy. Then, isang araw na lang, Sabat pa, kinuha mo pa, magagalit naman ang Panginoon. Binigyan na nga tayo ng panahon para sa sarili. Dapat bigyan din natin ng higit na panahon, yung para sa Diyos. All the congregation shall stone him with stones without the camp. Sabi na Panginoon, kailangan siya mamatay. Lahat ng mga tao, lahat ng mga nandito sa congregation ay batuhin siya sa labas ng kampamento. Inilabas siya sa kampamento at siya'y binato. 36. And all the congregation brought him without the camp and stoned him with stones, and he died as the Lord commanded Moses. Ayan, binato siyang mamatay. Yun ang iniutos ng Diyos kay Moses. So this is a lesson to every one of us. Huwag natin i-take for granted ating pagkakatipan. Kahit na gaano pa kalaki ang ginagawa mo sa bahay mo, gaano kahalaga, mas mahalaga ito. Dahil nakasalalay dito ang kaluluwa natin, ang kaligtasan natin. Amen? May kapatiran tayo sa Negros. Linggo, nangisda sa. Sabi sa Negros, karamihan sa mga kapatiran natin doon ang nabuhay, pangisda kasi tabing dagat yun wala silang bigas. Panahon ng linggo nangisda sa doon sa dagat. Ang dami lang huli. Nung pauwi na sa dahil ang dami lang huli na isda, may lumito na malaking shark. Pating, di ba? Alam niyo ng pating, kumakain ng tao yan. Iniikutan siya, laki-laki. Bilis na nagsagwan, pauwi. Kasi pauwi na sa dami na nahuli. Hindi siya tinatantanin na nahabol siya. Takot na takot siya talagang sasakbalin pati yung bangka niya. Ang ginawa niya, iniitsa niya ng isda para hindi galawin yung kanyang bangka, pati siya. Initsahan siya ng isda. Nahuli niya, hinahagis siya para kumain yung pating. Habol ng habol. Kahit na binibigyan niya, habol pa rin ang habol. Hanggang sa maubos yung kanyang nahuli, malapit na siya sa pangpang, naubos na ngayang huli, doon pala sa tinantanan ng pating. Tama? Wala nangyari sa ngayang huli. Kinain din ng pating. Isang aral na huwag mo unahin sarili mo, unahin mo ang Diyos. Wala rin mangyayari sa iyo. Di ba? Kung unahin, sabi nga, ang sinet aside natin, ating isa ng tabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, inuna natin ang sarili natin, wala rin mangyayari. Bandang huli, malulugoy rin tayo. Kaya di ba nila parang lugi ka, sumusunod ka, pero bandang huli, pagpapalain ka rin. That is the lesson in the Word of God. Kaya nga, ang pagkakatipon, sa ating pinaka-key verse natin, huwag kalimutan ang pagkakatipon, lalo na raw kung malapit ang araw ng kayang pagbabalik. Malapit na ba ang araw ng pagbabalik? All the signs of the end times are already being unfolded in our very eyes today. But sad to say, many don't realize it and many just ignored it. Nandito na sa ating mga mata, yung mga signs of the second coming. And yet, many are just ignoring it. Kaya sabi nga iba, walang pagsisisi sa una, lagi na sa huli. Pero mga matyaga, katulad ninyo, pinagpala kayo dahil hindi kayo mawawala hindi kayo maiiwan during the time of His coming. Ganun sa Biblia. Yung mga matyaga, pinagpapala talaga yan. Matiisin. Kahit na maraming problema sa bahay, pero hindi pa rin kinilimutan ang pagsunod sa kanyang kalooban. Yan ang pinagpapala spiritual ng ating mahal na Panginoon. Mahalaga kasi yung spiritual yung mga material. Although kailangan mo yan, pero God will provide your needs according to His riches in glory. But
seek first the kingdom of God. Lagi mong unahin ang kanyang kalooban. Amen? So pagkakatipon, bago sa bumalik in the second coming, gagawa ng paraan ng Diyos para magkatipon tayo. Hindi ko sinasabi yan sa sarili ko. Yun ang sinabi ng Biblia at yun ang sinabi natin, mga pastor. Dagi sinasabi natin, mga pastor. Kahit i-review nyo yung mga pangaral ng mga pastor, noong araw pa, 20 years ago, 30 years ago. Yun palagi. Mga minamahal, umari, huwag kayong umabsent. That was 20 years or 40 years ago. Kahit sa panahon ni na Pablo, panahon ni na Pedro, during the time of the apostles, akala mo, babalik na ang malapit sa panahon nila. Kasi sabi nila, mag-ingat kayo. Lagi kayong maglingkod, lagi kayong dumalo. Ayan ang sinasabi nila. Akala mo, babalik na sa panahon nila. That was 2,000 years ago. Lalo na sa panahon natin. Because the grace given to the Gentiles is only 2,000 years. Ang biyaya na binigay sa mga hintel para maligtas, para makarinig ng gospel ay 2,000 taon lang. Mula ng panahon ni na Pablo, panahon ni na Pedro, na ating Panginoon, nagkataon tao, ilang taon na ba? That was already 2,000 years. Plus, higit pa, 2,000 taon na ang nakalipas. Nandito na tayo sa lampas na sa 2,000 taon. Ibig sabihin, nandito na yung kaganapan, fulfillment, katuparan ng lahat ng kanyang mga sinabi na He will be coming soon. Siya'y babalik na muli at kukunin niya yung mga matuwid, yung mga nagtitiis, yung mga nag-aantay sa kanya. Those who wait for Him, na nagmamahal sa kanya, kahit ano mangyari, kukunin niya. Sino yun? Kayo yun, tayo yun, na nagtsatsaga. Kahit na may problema tayo, nandito tayo, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ito ang pattern, minamahal. This is the pattern na mangyayari din sa panahon natin. Gawa 2:41 hanggang 42. Mga Gawa 2:41-42. Yaon ngang nagsitanggap sa kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ay may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Amen. 41, yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nagabautismuhan. Ayan. At nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Isang pangaralan ni Peter at that time. 3,000 agad kaluluwa yung nabautismuhan. 42. At sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Ayan ha, dapat matibay tayo dyan sa fellowship. Dapat hindi tayo tinatamad sa fellowship. Dapat matibay tayo. Amen? Ibig sabihin na matibay, dapat lagi kang nandyan masigasig sa pagkakatipon. At sa pagputol-putol ng tinapay at mga panalay, pagputol-putol ng tinapay, tinutukoy dyan, Holy Supper. Lagi silang may Holy Supper. Sa atin yan, once a month lang. Pero sa kanila, araw-araw sa kanila, ang Holy Supper. At sa pananalangin, talo natin sa 44. Ako na lang babasa. Ano sabi niya? At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-ari ay sa kalahatan. Palapakan natin, malapay, no? Amen? Nangyayari na ba yan ngayon? Ay, hindi pa. Pero, whether you like it or not, kahit kayo nanonood, whether you like it or not, someday, somehow, that would be fulfilled. Na lahat tayo ay magkakatipon at lahat tayo magsasama-sama. Wala nang mahirap, walang mayaman habang naghihintay sa pagbabalik ng ating malapit. Hindi ko sinasabi yan sa sarili ko. That is in the Word of God. Written in the Word of God. That is the pattern. Yan ang pattern yan sa mga gawa.
During the time of the apostles, kailangan, bago sa bumalik, hindi natin mababasa lahat. Ubusin ng oras natin hanggang gabi tayo rito. Kung basahin natin lahat yan, ang pattern na bago sa bumalik, ibabalik niya yung apostolic doctrine, apostolic fellowship, apostolikong paglilingkod, ibabalik niya bago sa bumalik. Kaya, ito yun. Kailangan magkakatipon tayo. At may isang pagkakataon na magkakatipon tayo na wala nang hiwalayan. Palapakan natin, palapay. No? Ngayon, ang pagkakatipon natin, naghiwalay pa tayo. After ng gawain natin, mag-uuwian tayo. Pero darating araw, hindi na tayo mag-uuwian. Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba yan? Dami ayaw. Gusto niyo ba yan? Wala nang uwian, taas ang kamay. Oo, kaunti lang nagtaas eh. Lahat ang uuwi ay hindi kasama sa rapture. Tingnan natin kung magtaas na kayo ng kamay. Inamahal, hindi. Pinapatawa ko lang kayo. Kasi medyo malungkot, balita sa iba yan. Pero sa mga masigasig na lilingkod, masayang balita yan. Sa mga naghihintay para salubungin yung nagmamahal sa iyo na wala ng katapusan, that would be a great day for you. Pero sa nagmamahal sa mundo, malungkot na balita yan. Pero sa nagmamahal sa Diyos, kahit ano mangyari, magandang balita din. Makakasama mo na siya magpakailan, kailan pa ba? Bawat salita ng Diyos matutupad. Kahit tuldok ng salita ng Diyos matutupad. Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Kaya huwag natin katakutan yan, dahil mangyayari talaga yan. Ang gagawin natin, let's prepare for that day. Amen? At ang lahat ng mga nagsampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-ari ay sa kalahatan. Ibig sabihin, wala nang uwian. Hindi sila nag-uwian eh dyan. Kung basahin mo lahat yan, hindi sila nag-uwian. Lahat ng mga may kaya, ayun, tinalalaan ka ng mga ari-arian, mga kayamanan nila, at ginamit pang kalahatan. Kasi, sa panahon natin, pag nahari ang Antichrist, mapapakinabangan mo ba yung mga inimpok mo? No. Hindi po na mapapakinabangan yan. Hindi ko sinasabi ito para saktan kayo. No. Sinasabi ko na ito dahil ito ang totoong mangyayari para maging handa tayo. Amen? Sabi ng iba, Kuya, mayayari pa yan, mga siguro 2 to 3 years pa. O, walang problema yan. Kung 2 to 3 years, iba yun ang sabi ng iba eh. Wala namang sama yun. 2 to 3 years, mahaba ba ito? 2 to 3 years, mahaba ba yan? Pwede mangyari yan, okay. You have the point. Pero pwede rin mangyari yan anytime now. Kaya dapat prepare ka. Sabi ng mga pastor, araw-araw dapat nakahanda ka. Lalo na sa ating panahon. Because the 2,000 years grace given to the Gentiles are already expired now. Tapos na, 2,000 taon, lumampas na tayo. Bakit? Iba magtatanong, ano ba ibig sabihin ng 2,000 taon? Ano ba yan? Ano bang kahalaga niyan? Okay. Every 2,000 years sa Bible, mayroong big event na nangyayari. Every 2,000 years. The first 2,000 years that happened was the flood of Noah. Mula nung creation at nagdilubyo pa ni Noah, 2,000 taon yun. From creation, mula nung nilikha si Adan at si Eva, magbilang ka na 2,000 taon, nagkaroon ng dilubyo. Ayan po. Mula sa dilubyo, magbilang ka na 2,000 taon, dumating ang tagapagligtas ng katawang tao, ang ating mahal na Panginoon. Mula nagkatawang tao na wala Pinoon, 2,000 magbilang ka, anong mangyayari? The second coming of Jesus Christ. Yan po ang systematic na nakasulat sa banal na kasulatan. Whether you believe it or not, your unbelief cannot affect the truth of the Word of God. Magaganap at magaganap yan. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon.
Hallelujah. Praise the Lord. O, saan tayo? Doon tayo sa Acts 2, sa 44. Yan. At ang lahat ng isang palataya ay nagkakatipon at nakdilang pag-aari ay sa kalahatan. 45. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-ari at kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. That is the pattern before the rapture. That is the pattern in our time today. That was written, that was happened 2,000 years ago. Yung mga pangyari na yan, 2,000 taon na nakalipas, yun na nangyari panahon ng mga apostol. At it will be repeated before the rapture will take place. Yan ay ulitin. Kasi pag hindi nangyari yan, kaunti lang makakasama sa pagbabalik natin mga Panginoon. Kaunti lang. Sigurado yan. Kasi bilang tao, masyado tayo nakakonekta sa buhay sa sanlibutan. That is a reality. Di ba? Masyado tayo naumali sa mundo, sa mga paghikayat ng mundo na ito. Hindi naman masama mabuhay ka sa mundo. If you have the resources, that's good. Pero dapat handa ka sumunod kahit na mawala pa yung mga bagay sa iyo. Dahil ang kapalit niyan, buhay. Lahat ng bagay doon, nandoon. Lahat ng hinahanap mo dito, wala pa dito, mayroon doon. Amen? Ito manghinayang. Huwag natin manghinayang mga bagay dito. Dahil yung pupuntahan mo, yung mga bagay doon, wala dito. Hindi mo pa nakita dito, makikita mo lang doon. Kaya wala tayo dapat panghinayang. 46. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Magaganap yan. Hintayin natin yan. Darating yan. Hindi ko pa, wala mo ko sinasabi sa inyo, gawin nyo to. Ang gagawin lang natin, maghanda, manalangin, para gagabayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Araw-araw sila ay nagsipanatiling matibay sa fellowship, sa templo. Araw-araw na ba tayo nakakatipon? Hindi pa. Pero pag magulo na ang mundo, maghari ng Kristo dito, mapipilitan ka. Ikaw nanonood sa bahay mo na wala kang gana magsamba. Mapipilitan ka makipagkaisa dahil wala ka na rin pupuntahan. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Mapipilitan yung iba. Mapipilitan kang iwanan lahat. Madadala mo lang yung ano lang yung kaya mong dalhin. It will happen. Hindi ko may sabi. That is in the Word of God. Dapat sabihin natin, para ang mga anak ng Diyos ay maging handa. Araw-araw sila ni simanatiling matibay sa pagkaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Pati huli sabi sila, araw-araw din. Sa bahay-bahay. Punta sila sa bahay ng kapatiran. Doon sila, putol-putol. At nagsikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Yan po ay maulit. Sana naalala po ninyo yung mga tinapik natin noon. At hindi lang po ako nagtapik. Itong araw pinapangalan ng mga pastor yan. Noong araw pa. I am just reiterating to you what our beloved pastor has preached decades ago. Sinabi na yan. And the fulfillment, kailan? Ang katuparan? In our time today. Sabi ba, ang mga 2-3 taon pa, okay, pwede, you have the point. But it could be fulfilled anytime then. Pwede rin mangyari anytime. Pwede rin mangyari 2 or 3 years from now. Pwede rin anytime now. Pwede rin yan. Okay. Luke 12:47, kind of read. Lucas 12:47. Lucas 12:47. At yaong alipin nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Tawag diyan, neglect of duty. Neglect. Pagpababaya sa katungkulan. Dapat hindi talaga tayo nagpapabaya. Amen ba? Naman?
Pag nandito tayo sa gawain, siguraduhin mo, nakikiisa ka sa pagpupuri, lahat ng ginagawa sa gawain, nakikiisa ka. Amen ba? Amen, mahal? Kasi yung iba habang nagpupuri tayo, iba naman kumakain. Wala naman masama kumain. Gusto mo kumain ka ng gusto. Pero huwag mong kalimutan, kaya ka nandito para magsamba sa ating malapay. Iba naman, andun sa malayo, nakipagkwentuhan. Diba? Kaya tayo pumunta dito para katagpuin ang banal na presensya ng ating Diyos. Yun talaga ang purpose. Kaya nga sa Biblia, sa Lumang Tipan, Sabat eh. Sabat pamamahinga. In our time, our Sabat, ang ating Sabat, walang iba, ang ating malapay ni Jesus. Kapahingahan, ibig sabihin, kapahingahan sa problema, sa sakit, kapahingahan sa mga kasalanan, dapat maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Pag naramdaman mo yan, pahinga ka lahat. Yan ang rest. Kapahingahan sa lahat, kabigatan, mga problema, mga kabigatan sa buhay. If you feel the Holy Spirit, then you can have your rest. Totoong kapahingahan. Yun talaga ang purpose. Why we are gathering together here, the purpose is to have your rest, to make you rest, to make you receive your rest, para matanggap mo ang iyong kapahingahan. Kapahingahan tinutukoy, spiritual. Sa Lumang Tipan, kapahingahang pisikal, kailangan hindi ka magtrabaho. Pangalaw ng Sabat, panahon ng pangingilin. But in our time, kapahingahang spiritual. Paano mayayari yan? Pag naramdaman mo ang presensya ng ating malapay. Naramdaman ba natin? Sigurado yan, lahat tayo nakakadama. Iba-iba nga lang yung pagdama. Iba, nakakadama ng kaunti. Iba naman kalahati. Iba naman buo. Depende yan sa ating pagsusumikap. Pero nadamo mo hindi, mahalaga. Sumunod ka dahil utos yan ng ating malapay. Paglilingkod sa malapay, hindi wala naman sa pakiramdam yan. Ang mahalaga, patunay na anak ka ng Diyos kasi tinawag ka. You're baptized in the name of Jesus Christ. Nakarating ka sa totoong gawain. Pag hindi ka tinawag, hindi ka makakarating dito. Pag hindi ka pinili, hindi ka makakarating. Sapat na yan na magpatuloy ka. Dahil nakarating ka rito, dahil isa ka sa pinili ng ating malapay. Ang sabi niya, ano ba yan? Luke 12:47. At siya ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban, ay papaluin ng marami. Alam mo? Yung hindi raw naghanda. Alam niya kalooban ng Diyos. Alam ba natin yung kalooban ng Diyos? Alam natin. Alam ninyo. Pinangaralan ng ating Pastor Vladimir Martir and beloved children. Laging sinasabi, mga kapatid, magpakainit kayo. Huwag kayong magpalamig-lamig. Di ba? In our time naman, maghanda ka because Jesus Christ is coming very, very soon. O nakakaalam daw na kanyang kalooban, hindi naghanda. Papaluin ng marami. Ibig sabihin, mayroong punishment. Mabuti kung palo lang. Kung maiwan tayo, yun ang masaklap na mangyayari sa atin. James chapter 4, verse 17, can you read? Santiago 4:17. Santiago 4:17. Sa nakakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Natinan mo? Sa nakakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mo na mabuti, alam mo maganda ang gagawin, alam mo kailangan maglingkod ka, kahit na may sakripisyo, kailangan maglingkod ka, kahit na mabigat ang buhay natin sa labas, kailangan maglingkod ka. Mabuti yan. Ngunit hindi natin ginagawa, kasalanan yan. Kaya yung topic natin ng Friday, di ba? Yung nakadalo ng Friday. Expect for the best, but prepare for the worst. Yan pa sa Biblia, nakasulat yan. Hindi lang direkta sinasabi, pero yun ang lumalabas. Lagi ka ma-expect na mayroong magandang mangyayari sa buhay mo. Lagi ka ma-expect na pagpapalain ka, but expect also for the worst. Paghandaan mo rin ang maraming masamang mangyayari, lalo na during the end times. Sa huling panahon, expect, prepare for the worst.
Hindi ko sabi niyan. Prepare for the worst. Mag-speak ka ng mabuti mayari. Sa huling panahon, anong maganda mayari? Anong in-expect natin ng ibang anak ng Diyos na the best na mayari? Yung hindi pa matupad yung kanyang pagbabalik. Madelay pa yung paghari ng Antichrist. That would be our expectation for the best. Di ba? Sabi ng iba, may nakausap mga iba, hindi, yayaman pa tayo. Sabi ko, bakit? Kasi si presidente natin, makukuha yung kayamanan, imamigay sa mga Pilipino. Palapagan natin, Palapagan natin. Ay, hindi ako may sabi niyan, mga kausap ko lang, ha? Kasi nagsisira ko ng gospel. Diyan, kahit dyan. May nakasalubong ko dyan. Sira ko. Ay, malapit ng balik. Sabi ng kausap ko, hindi pa. Yayaman pa tayo. Mga Pilipino, yayaman pa. Sabi ko, bakit po? Kasi yung kayamanan ng ama ng presidente natin, ibibigay ng mga Pilipino. Sabi ko, magkano isa? Sabi, hindi ko alam. Hindi mo pa rin alam. Baka paano sinabi na yayaman ka? Paano kung bigyan ka lang ng 20 mil? Paano yayaman dyan? Pero expectation ng iba, sa dami ng kayamanan, trillions of dollars, kayang-kaya pamudmud, kahit 5 milyon isang Pilipino, kayang-kaya. Yun ang paniniwala ng iba. Bisaya pa, malabo pa sa lubog. Parang, pwede rin mangyari. Walang posible sa pwede. Paano kung hindi mangyari? Pero the best sa Biblia, yung kayamanan na hinintay mo, yung makapili mga lapay doon. Yan ang the best. Diba? Yan ang pinaka-the best. Yan ang pinaka-wise na decision. Yung in-expect mo, yung kayamanan ay bibigay sa'yo. Spiritual. Makasama mo ang mga lapay doon, magpasawalang halangkaan. You are ready for the rapture. Amen ba? So, the Bible cannot be belied too. Hindi kaya pa sinungalingan ng salita ng Diyos. It was prophesied 2,000 years ago that the Antichrist will reign. Nandiyan naman sa Biblia. Revelation chapter 13. Basahin na sa iyong bahay. Alam niyo naman yan. Ang mahalapin ng Jesus mismo nagsabi niyan na maghahanap ni Kristo and everyone will be forced to receive the mark in their foreheads and in their right hand. That anyone who does not the mark cannot buy or sell anymore. That was prophesied 2,000 years ago. Siya mismo nagsabi niyan, kaya hindi kaya pasinungalingan. Yan talaga ay mangyayari. Ang gagawin natin, prepare for the worst. Malapakan natin, malapakan nun. Hallelujah! Itong sinabi, Matthew 24, verse 15. Ito yung sinabi. Ito ang pinaka-matinding sign. Pag nangyayari na yan, then the Antichrist will reign. Ibig sabihin yun, the greatest tribulation, yung kahirapan sa mundo, mangyayari na hindi pa nangyari mula nang itatagan sa libutan. Pag nangyari na yan. Pakibasa, 24:15, Mateo 24:15. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Amen. Ayan ha, isa-isa natin. Ako lang magtutuloy. Ayan. Kaya nga pag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa magitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Okay? Kailan na unawain? Pag hindi natin may nawaan, sabihin ng iba, kaya sinasabi ng iba, hindi pa. Kasi hindi na unawaan. Pero pag naunawaan mo, malalaman mo, nandito ka na sa huling panahon, huling mga araw dito sa sanlibutan. Pag nakita mo rin yung kasuklam-suklam, unawain na mabasa. Balikan natin mamaya. 16, ano sabi niyan? Pag nangyari na yung kasuklam-suklam, mamaya, sabihin natin, ano ba yung kasuklam-suklam na yan, na paninira? Pag nangyari na raw yan, ano sabi sa 16? Kung magagayoy, magsitakas
sa mga bundok ang nangasa Judea. Pag nangyari na yan, magsitakas na sa mga bundok ang mga sa Judea. Anong application in our time? Ang Judea kasi sa Israel noong araw, that was the center of commerce, the center, that is the capital city. That is the city of, pinakasentro ng Israel at that time. Judea. Pinaka-maraming tao sa panahon na yan. Sabi, pag nangyari ng kasuklang-suklam, magsitakas na kayo sa mga bundok. Tuloy. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang magsilabas ng mga bagay sa loob ng kayang bahay. Sige, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Bilisan natin. Ako naubos yung oras natin. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kayang balabal. 19. Datapwat sa ibaba ng datapwat sa aba ng nagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahon ng taginaw o sa sabat man. 21. Sabagat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kabigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Palapakan natin, mga Panginoon. Balikan natin, isa-isahin natin para maintindihan natin mabuti. Yung mga nasa labas, pag hindi kayo nakikinig dyan, pala rapture, ayaw ko kung nandyan pa kayo. Yun naman, sinasabi ko lang sa inyo, makiisa kayo kahit malayo kayo dahil mahalaga ang ating pagsamba sa ating malapit. Kung magkagayoy, magsitakas, doon man na. Sa 15, balik sa 15. Kaya nga, pag nakita niyo ang kasuklang-sukla na paninira na sinalita na magitan na propeta Daniel, nagtayo sa dakong banal, natatay sa unawain mo mabasa. Ano ba yung paninira? Yun lang tanong. Ano ang paninira ng sinabi ni propeta Daniel? Ang paninira, una, basahin mo history, nung si Antiochus, isang emperor ng Roma, Antiochus Epiphanes, ay nagdala ng baboy at kinatay at ibinungo sa templo sa Israel. Yung templo na yan, hindi pwede ang baboy alay. Ang kinaalay doon ay tupa lang. Amen ba? Mahal? Ang tawag po dyan, kasuklang-suklang na paninira. That was history. Nangyari na yan. Pero mangyayari din yan bago sa bumalik. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sa literal na templo, si Antiochus Epiphanes, kahit basahin nyo, research niyo. Antiochus Epiphanes, isang emperor ng Roma, isang mataas na opisyal ng Roma, dahil hindi sila niwala sa Diyos, kanilang inuusig ng Israel, mga chosen people of God. Dinefile yung templo, nag-alay ng baboy. Hindi pwede ang baboy sa templo, tupa ang inaalay doon. Kaya yun, isa yun. Yun ang unang kasuklang-suklam. 16. Kung magkagayoy, magsitakas ang nasa bundok na sa Judea. Ang tinutukoy niya, pag sinabi Judea, okay Israel. Okay Israel. Tuloy. Sabi ng iba, hindi naman atin yan. Sa Judea yan eh. Israel yan eh. Okay, you have the point. Pero babasahin natin pag tuloy-tuloy para maintindihan natin mabuti. Amen? Dalawa ang tinutukoy dyan. Israel, then mga Kristiyano sa huling panahon. Malalaman natin, mamaya. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa lumang kayang bahay. 17. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kayang balabal. 19. Tatapos sa aba ng nangagdadalang tao at nagpapasuso sa araw na iyon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Okay. Sabi diba, yan ay sa mga Hudyo lamang. Okay, you have the point. Kasi wala naman sabat sa panahon natin. Amen ba? Yan po ay, pag sinabing sabat, Israel talaga yan, mga Hudyo tinutukoy dyan. Sabi, ang inyong pagtakas ay ipanalangin nyo na hindi taginaw at hindi panahon ng sabat. Panahon kasi ng sabat, taginaw.
At panahon ng Sabat sa Israel, walang bumabiyahing sasakyan. Palapakan natin, Panginoon. Wala ka masasakyan pag tumakas ka dahil Sabat yan. Lahat nagpapahinga. Kaya ipanalangin daw niya pag yung hindi mangyari yon ang pagtakas nila, kasi that is a dual prophecy. Dalawang propesya ang tinutukoy dyan. Dual prophecy. Kasi nga, lulusubin sila ng Roman Empire. Actually, nangyari nga. Sinulog na ang templo, nangyari na yan. That was history. At maraming pinatay. Millions of Jews died. Yan ang sa Biblia lahat yan. Hinihula yan at nangyari na sa panahon na yan. At tatakas sila. Pero sabi dyan, during the Sabbath, huwag kayong panalangin yung huwag mangyari kasi wala kayong masasakyan. Walang kumikilos. Kaya hindi kayo makakatakas. Kapag takas ninyo, dapat panahon hindi Sabat. Okay, 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kabagatian na gayoy, di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Sa English, anong sabi dyan? 21. For then shall be great tribulation. Pag sinabing great tribulation, ang tinutukoy dyan, yung 7 years na huling taon ng mundo. Nangyari na ba yan during that time? Hindi pa. Okay, sabi ng iba, Hudyo yung tinutukoy, you have the point. Kasi sila rin ay tumakas. Pero in our time, mauulit, before the greatest tribulation, mauulit din yan. Mayroong karumalduman na paninira. Diba? Praise the Lord. Amen? Hindi na natin masyado mabasa lahat kasi ang haba eh. Basta yun ang mangyayari. Pag nangyari na yan, karumalduman na paninira, ay tumakas na kayo dahil yun na raw ang the greatest tribulation. Kahirapan hindi pa nangyayari. Ibig sabihin, maghahari ang Antichrist. Magkaroon ng gulo, kira sa mundo. Papatayin yung mga taong hindi nagpatatak. Wala na. Napakagulo na. The reign of Antichrist nakahula sa Biblia. Nangyari na ba yan? Hindi pa. Pero bago mangyari yan, mayroon ding karumalduman na paninira sa ating panahon. At alam nyo na yan. Anong karumalduman na paninira? Yung sinisira yung DNA ng mga tao. RNA, DNA, the blood ng mga tao in our time. Sisirain. That is the abomination of desolation. Pag nangyayari na raw yan, sabi ng mga Pinon, katapos yan, greatest tribulation. Ibig sabihin yan, kahirapan na, kasunod yan, then, yan na yun, yung second coming, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kung babasahin mo lahat yan, yun talaga ang mayayari. Okay. Kasi may nagsasabi ng pagdagit o na maganal, kahit saan ka nandoon, pwede ka ma-rapture. Okay, let us read that. Basahin natin na, kasi may nagsasabi, kahit naman nasa bahay ka, kahit nandoon ka, makakasama ka sa rapture. Kasi nakasulat to sa Biblia. Okay, basahin natin. Matthew 24:15. Hindi, nabasa na natin yan. Matthew 24, $38 na lang, 39. Mateo 24:38 hanggang 39. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tuloy, hanggang 41. Tuloy, hanggang 41, pakituloy. Kung magagay sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ito po yung sagot sa mga nagsasabi po na kahit saan ka, pwede ka makakasama ka sa rapture. Kahit saan ka nandoon. Okay? That is the answer. Let the word of God answer. Di ba? Pag tayo lang sasagot, magkamali tayo. Hayaan natin salita na Diyos sumagot. Paano tayo magkamali? Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen?
39. 39. Doon naman 38 muna. 38. Sapagkat gaya ng mga araw bagong magkagunaw, sila'y nagsisikain o nagsisinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. Diba? Hindi nila nalalaman. Dumating yung kapamakan, yung delubyo, dumating, pero hindi nila alam. Bakit hindi nila alam? Andiyan na nasagot sa 38 kanina. Bakit nila alam? Kasi nga, busy sila sa mga personal nilang gawain. Nagtanim, sabi yan, eating, drinking, marrying, giving in marriage, that is self-satisfaction. Puro panglaman lamang sila nakatutok. Hindi sila nakatutok sa spiritual. This is a warning to every one of us. Pag nakatutok lamang tayo sa sarili natin, makamundo na buhay lamang, mahirapan tayo mag-prepare. Hindi natin nalalaman na nandiyan na pala. Ayun na nangyari doon eh. Hindi nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila ay tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagbarito ng tao. So this is a solemn warning to everyone. Tinangay sila lahat. Nalunod sila sa baha. Bakit? Hindi nila nalalaman. Kung alam lamang nila, sana hindi sila nalunod. Kaso hindi nila alam. Bakit nila alam? Because they did not heed to the preaching of Noah the prophet. Bakit sila hindi nila alam? Kasi hindi sila naniwala sa pangaral ni Noah. So, ganun din ngayon. Pinagpala kayo dahil naniniwala kayo. Sa mga hindi naniwala, kawawa kayo. Bakit? Panahon ang darating yung biglang pagkawasak, but you are not prepared for it. Pero ikaw na nakikinig at natatakot sa Diyos at gusto mo nang sundin ang kanyang kalooban, pinagpala ka dahil hindi ka pabayaan ng Diyos na hindi maghanda. Sigurado, ihanda ka ng ating mahal na Panginoon. Gayon din daw, tinangay sila lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Gayon din. Many will not prepare. Many will not believe. Kaya warning nga sa lahat yan eh. Kung hindi ka naniwala, maniwala na po tayo. Bakit? Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Magaganap at magaganap. Whether you like it or not, the word of God shall be fulfilled in His own time. And what is that time? Now is the time. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Sa mga hindi pa naglilingkod, sa mga hindi pa naniwala sa Ebanghelyo, ngayon ka na maniwala. Tomorrow would be too late. It's got to be now. Ngayon ka na. Ngayon ka na magsisi. Ngayon ka na magbago. Ngayon ka na mabuhay na matuwid. Ngayon mo na sundin ang kalooban ng mga Panginoon. Dahil katulad ng mga panahon ni Noe, mga tao din naniwala, hindi sila nagsisisi. Dumating ang baha, tinangay sila lahat. Hindi ko sabi. That is what the Word of God is saying. 40. Ano sabi dyan? Kung magagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Ayan na, yun ang sinasabi niya. O yan o, nasabukid ang dalawa. Isa kinuha na rapture. Paano mo nasabi na rapture itunuto ko dyan? Basahin natin lahat para intindihan natin. Isa raw kukunin, isa may iwan. Isa kukunin daw. Saan kukunin? Sabi, sa rapture. Ay, paano mo nasabi na rapture? Sinabi ba dyan? You have to read the context of the Word of God para may paliwanag mo mabuti. Basahin mo lahat ang mga sinasabi dyan para ang interpretation natin ay tama, ayon sa gusto ng Diyos. Okay. Dalawang lalaki, isa yung kukunin, isa yung iwan. 41. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Sabi ko na nga sa'yo, rapture yan, naiwan yung isa, oh. Kaya kahit saan ka nandun, kahit sa bukid ka, kahit sa bahay ka, kukunin. Kawawa naman yung kasama mo sa bahay. Anak mo, asawa mo, baka naiwan, kawawa naman. Di ba? Papayag ka ba? Ikaw lang kukunin sa rapture? Dapat gusto natin, lahat kasama natin. Mga kamag-anak natin, kapatiran, dapat kasama. Ayaw natin na may maiiwan. Diba? Praise the Lord. Hindi nga rapture yan eh. Okay, balikan natin.
Sa 36, nandiyan talaga ang paliwanag. Ngunit tungkol sa araw na yon, ito. 39. At hindi nila laman hanggang sa dumating ang pagunaw at sila ay tinangay na lahat agad hindi na magpabalik ng tao. Sa English, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Took them all away. Sabihin ng took, tinangay. Took, inanod. Took, namatay. Yun ang meaning. Took them all away. Okay? Sa English, sa 41, 40, then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Took, taken, isang salita lang yan. Galing sa salitang take. Take, past tense ay took. Past participle is taken. So isa lang ibig sabihin yan. Lahat ay, hindi ibig sabihin yung kinuha, hindi kinuha na rapture, hindi. Kinuha ng kapamakan, yun ang meaning. Kasi nandoon sa 36, sa 39, took them, namatay sila lahat. Taken, kinuha ng kamatayan. Bago sa bumalik, maraming kukunin ng kamatayan. Pero naiwan, may chance ka pa para maligtas. Yan ang meaning. That is the explanation of the Word of God. We cannot interpret the Word of God by our own wisdom. No! Magkamali tayo. Let the Word of God interpret itself. Malapakan natin, malapakan, no? Take, took, taken. Yan ang lumalabas yan. Tatlong salita nandyan. Took, taken. Yung salitang took galing sa take. Yung salitang taken, took galing, yung taken galing sa took. Take, took, taken. Hindi TikTok, ha? Iba lang isa, iba TikTok, eh. Iba kayo, mahilig mag-TikTok, eh. Hindi TikTok, ha? Take, took, taken. May mga Kristiyano, may pa mag-TikTok eh. Iba, nagdila-dila pa sa TikTok eh. Nako, okay. Maiwan ka sa rapture, kung nagtitiktok ka pa. Take! Sabi iba, hindi may TikTok naman sa Biblia. Anong TikTok? Take, took, taken. Ano ang tinutukoy na take, took, taken? Isa lang, kinuha ng kamatayan. Kaya hindi rapture. Bago sa bumalik, ang iba kukunin ng kamatayan. Mapapahamak yung iba dahil marami mayari masama sa mundo, iba mamatay. Pero naiwan, pinagpala ka, mayroon ka pang panahon maglingkod at sumunod sa kalooban ng ating malap. Tuloy natin. Wala tayong time. Tuloy natin sa sunod na gawain. Ang dami pang babasahin natin. Mahal. So, napakahalaga ng ating pagkakatipon, mahal. Tulad ng panahon ni Noe, katulad ng sabi ng basa, there are still a lot of verses na hindi ba natin nababasa. Ituloy natin na mahal kasi wala tayong oras. Basta, yun lang. Ang gusto ng Pinoon, pahalaga natin ang ating pagkakatipon. Amen? Kaya nga tayo maraming trials eh. Mayroon bang Kristiyano na walang trials? Dami. Ang dami natin trials. In mind, in emotion, family, iba nga, financial problems, dami. Pero magpasalamat ka, magpuri ka pa rin. Alam mo bakit? Kaya pinintulot ng Diyos yan para lalo ka magsumamo sa Kanya. Amen? Yun talaga ang purpose. The purpose of trial and suffering and afflictions is for you to humble yourself and to pray na, Lord, wala akong magawa. I need your grace. I need your compassion. Kailangan ko ng habag mo para ako makalaya. Kasi pag wala kang problema, pwede ka maging complacent, maging pabanjing-banjing ka sa paglingkod. Pasalamatan mo ang problema mo, diyan ka nagiging malapit sa harapan. Naging malapit ka sa ating mahal na Jesus. Kaya, ang Kristiyano, hindi po immune. We are not immune to the problems, persecutions, lalo na sa mundo ngayon na ating ginagalawan, hindi ka tayo immune. Pero, ang layunin ng malapit maganda. Kaya pinintulot yan para huwag ka mag-focus dito. Mag-focus ka doon sa ating mahal na Panginoon. Amen?
Nakita niyo yung templo sa ginawa ni Moses doon sa ilang, the temple, the tent that was made by Moses in the wilderness. Ano yung pinakatabing ng templo? Anong kulay? Pinakamaraming kulay doon sa templo. Mga kortina ay puro, karamihan doon, blue. Blue. Akala mo, aksidente na, bakit may blue doon? No. Ang meaning na, ibig sabihin ng blue, heaven. Heavenly color ang blue sa Biblia. Kaya yung templo, puro blue, karamihan blue. Ibig sabihin, doon ka palagi tumingin sa pumuntahan mo. Kasi dito, maraming problema rito. Pero, pag nakatingin ka sa malapayon palagi, kahit may problema rito, pag sinusunod natin ang kalooban, hindi natin masyado nararamdaman. Madali natin na-overcome. Madali natin na pagtagumpayan yung mga problema. Bakit? Lagi ka nakatingin doon sa pupuntahan. Habang tayo mawit, pwede natin malapitan. As we sing the song, tuloy natin. Marami pa tayo dito talakay. Hallelujah. Habang tayo mawit ang awitin ito, atin purihin ang ating malapit Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. No more night. English at saka Tagalog. Meron ba English yan? Tagalog ba yun? Wala. Inalang, all I want to be with Jesus. All I want is to be with Jesus. In English at Tagalog. As we sing the song, minamahal, mga baguhan, lumapit kayo sa harapan. Iniibig kayo na ating malapit Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Mga datihang kapatiran, tayo pa magsisisi. At mangako tayo. Maganda yung mangangako ka para mapilitan kang sundin ang kalooban ng ating malapit Jesus. Hallelujah. Hindi no more night. Ang makapiling kay Jesus sa sa akin. English at Tagalog. Hindi na no more night. Walang Tagalog yan. The only thing I want is to be Jesus. English at saka Tagalog. Okay, English muna. Halawang umawit tayo. Hallelujah. I heard my friends describe the holy city with streets of gold and pearly gates and mansions everywhere, were flowers that fade nor lose their beauty, and treasures to behold beyond compare. They tell me that there'll be no tears nor sorrow, and crowds of pain and suffering will part from skies of blue. And if you ask me why I really want in heaven, there's only just one thing I want to do. The only thing I want is to be with Jesus, just to see you smile and say, well done. What a day that's gonna be. I want to feel the strong and loving arms just hold me by your side, and to be with Him throughout eternity. Just to be with Him is heaven enough for me. They tell me that there'll be a great reunion with family and long-lost friends, and some I never knew. And if you ask me why I really want in heaven, there's only just one thing I want to do.
Lord. Mga mansyon ang naroon, nagsalalay dito. Ang pulot lang doon ay hindi kumukupas. At kagandahan ito'y walang wakas. Sabi nila, wala nang kahiyapan. Hallelujah. Lord, thank you. Paglusa ang inabis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y patatagin sa Panginoon itong aking hiling. Ang makapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya kailan pa man. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Kaya ngayon ako'y Magpuri tayo minsan, Ama. Ituon natin ating mga puso. Isipan sa ating malapit ni Jesus. Tunay na nagmamahal sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Lord Jesus. sapat na sa akin na malaman. May langit pala doon na naghihintay. Ang pagkapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At pagkapiling natin siya kailan pa man. Ang pagkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo na naging tapat ka sa Jesus. Hallelujah! Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At pagkapiling natin siya kailan pa Jesus! man. Hallelujah! Ang pagkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord! Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At pagkapiling natin siya kailan pa man. Last chorus! At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Palagpagan natin ating malapit. Magpuri tayo lahat sa ating malapit ni Jesus. Napakadakila ng ating malapit. Kahit tayo nagkukulang, basta lagi tayo nasa gawain, tayo nililinis ng dugo ng ating malapit ni Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, my Jesus. Ang ginawa na, my Jesus. Glory to Jesus. To God, hallelujah. Hallelujah, my Jesus. Fill the children with the Holy Spirit. Puspusin mo yung mga anak ng Banal Espiritu para lagi silang mainit, maglilingkod, magpapuri sa'yo. In the name of Jesus, hallelujah! Huwag tayong magmadali, minamahal.
Bigyan natin ng panahon ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Para papasok siya sa ating mga puso. Magkaroon tayo ng tunay na kapahingahan. Dahil tayo nandito kasi tayo pinili at tinawag ng ating mahal na Panginoon. Para maglingkod, para sundin ang iyang banal na kalooban, at para maligtas at magmana na buhay na walang hanggan. Hallelujah. Napakasarap namin ang iyong balatamis, banal na Espiritu, mahal na Panginoon. Ito ang mga bagay na mahalaga sa mga buhay na lagi ka namin maramdaman. Hallelujah! Hallelujah! My Jesus! Hallelujah! My Jesus! Hallelujah! My Jesus! Nagpala kami naman. Di bali may mga kahirapan sa lupa. Basta sigurado ka sa piling ng ating mahal na Panginoon. Di bali may mga trials dito. Dahil hindi nawawala yan. Ang mahalaga, nandito ka, nagpapatuloy, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Karapat dapat sa mga papuri. Hallelujah! Praise the Lord! Yun lang ating may babayad sa kanyang kabutihan. Purihin natin sa habang tayo'y nabubuhay. Mga baguhan, bago tayo manalangin sa mga pangailangan ninyo, mga ngailan nakadalo, pinagpala kayo. Hindi po kayo may gusto, bakit kayo nandito? Ang mahal na Panginoon Jesus ang nagplano yan para makarating kayo dito, para tanggapin niyo siya bilang sarili niyong tagapagligtas. Gusto mo maligtas sa kaguluhan? Ang gera po nababanta sa ating, sa buong mundo, dyan sa West Philippine Sea. Nagigirian na po ang mga sundalo dyan. So, nagbabanta ang Third World War. Hindi pa nanakot yan. Ayun, nasasulat sa Biblia yan. It will happen anytime. Kaya, gusto mo maligtas sa gera, higit sa lahat, maligtas sa apoy, sa impyerno. Isa lang gagawin mo, maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Ebanghelyo, yan lang ang pag-asa ng tao. Ebanghelyo, ibig sabihin, mabuting balita na ang Diyos sa langit hindi nakikita, naging tao ang ating mahal na Jesus. Bilang tao namatay sa krus, nilibing at nabuhay. Kaya ang dugo na nabuho sa krus, yan ang naghugas sa ating kasalanan. Yan po ang gospel, ebanghelyo. Pag naniwala ka dyan, patatawarin ka ng iyong kasalanan. Una, para maligtas tayo maniwala sa ebanghelyo. Ikalawa, kailangan po natin magsisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ayaw mo na ng buhay na masama. Yan ang pagsisisi. Hingi ka na ng tawad. Yan ang pagsisisi. Ikatatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikapat, pagtanggap ng Espiritu. Mga ngayon na nakadalaw, taas ng kamay. Mga yan lang po nakapunta sa gawain ng mahal na Panginoon. Taas pong kamay. Sundin po ninyo ang isang panalangin galing po sa inyong mga puso. Dakila naman sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon Jesus, ako po'y naniniwala sa inyong ebanghelyo na ikaw nga ang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ang Kalbaryo, nilibing at nabuhay mag-uli. Ang iyong dugo na banal na buho sa krus para sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng gawa ko ng kasalanan. Labis kong pinagsisihan ang mga kasamaan na nagawa ko. Mula na ako'y
namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Marapin Jesus, linisin mo po aking puso na marumi sa kasalanan sa pamagitan yung banal na dugo na umago sa krus na ikaw inapako ng dahil sa akin. Marapin Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Pumasok po kayo sa aking puso, pumasok kayo sa aking buhay. Gawin mo po kung tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po ako saan po ng aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, itong aking samot dalangin. Amen and amen and amen. Dakilang Ama, Diyos na mapilihan sa lahat. Sunod dalangin ang ginagalang mga pastor. Ang mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po ang kanilang mga kasalanan. Isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa akalat ng buhay. Iligtas niyo po sila saan po ang kanilang mga mahal sa buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot dalangin. Amen and amen. Mga ngayon nakadalang minamahal, bago kayo, magbabautismo kayo. Kung may sakit kayo ngayon, may problema kayo, bautismo kayo mamaya. Pag ahon nyo, magaling na kayo. Lutas ng problema ninyo. Sinabi na ating malapit. At tatay, manalangin, lahat po na may sakit, ilagay yung mga kamay niyo sa ulo niyo. Sabi ng mga kasulatan, ipapatong nilang kalang kamay sa may sakit at sila magsisigaling. Basta na palataya ka sa malapit sa Ebanghelyo, ang kamay mo, papinatong mo, gagaling yung sakit mo. Hallelujah. Kung wala namang kayong sakit, itaas ng dalawang kamay. May problema kayo sa kabuhayan, sa pananalapi, family, emotional problems, Diyos po ang maglulutas. Walang imposible sa kanya. Dakilang Ama, Diyos, makapinan sa lahat sa nadayan ng pastor. Minsan na pa kami nagpupuri ng papasalamat na kami iyong sinamahan at kami tinutugon sa aming mga panalangin sapagkat ikaw, Diyos, na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. Pagalino lahat na may sakit sa hapong ito. Kahit anong kalamdaman, cancer, leukemia, diabetes, kahirapan, mga problema sa hanap buhay, pananalapi, aking kayong inutusan, mga demonyo ng karamdaman, aking inutusan, demonyo ng cancer, leukemia, lahat ng sakit, mga demonyo ng karamdaman, inutusan kita, i-command nyo, in Jesus' name, kasal, the children of God, lumayas ka ngayon din, anak ng Diyos, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, mga problema, kahirapan, lumayas ka, ngayon din, anak ng Diyos, in Jesus' name, be healed, in the name of Jesus, from the soul, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Naniwala ba kayo na magaling na kayo? Taas ang kamay. Lahat ang naniwala na pinagpala, taas ang kamay. Tinanggap nyo yan dahil naniwala kayo. Sumigat tayo ng malakas sa tuloy. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik muna kayo sa inyo, mga upuan. Punin natin mga lapin ni Jesus. At bago po tayo dumaki sa ating mga announcement, meron po tayong special offering. Minamahal, hindi na mo pa yung pilitan dahil itong ano natin, medyo may utang tayo, itong ano natin, itong bagong tarpaulin natin, inutang lang natin yan. Hindi pa yan bayad. Mabuti may nagpautang sa atin. Kaya, special offering natin para sa ating tarpaulin, para mabayaran natin. Yan ang mahal. At medyo may kamahalan yan, pero maganda naman, di ba? Maganda ba? Yan ang mahal? Maganda ba? Kasi yung dito, pinaris natin kasi maliit, yung LED wall also. Although yung LED wall na yan, pinagamit lang sa atin, pero pinatanggalan natin kasi medyo mainit, masyado mainit yun. Tsaka maraming malakas sa kuryente, mahal, nagamit lang sa atin. But we appreciate so much, Lee family. Thank you for making us to use, mahal. Pinagamit sa atin yan. Ay, nandiyan pa nga, pinagamit nyo sa gawain naman na yun. Thank you so much. Labis namin binibigyan ng pagmahalaga yung pagpapagamit niya sa amin. God bless you. Malapit po ang gumante sa inyo. Pero kaya, kuha tayo special offering, mahal, para mabayaran natin itong itong bagong tarpaulin natin. Beloved Brother Orlando Magaling. And may mga offering cloth po tayo dyan, na mahal. Hallelujah. At
andyan po, may extra blessing kayo. Hindi naman po yung pilitan. But, mas para sa gawain na mahal, yan po ay duty po natin na ating pong pagtulong-tulungan. Pray natin, mahal po. God bless po, beloved audience preacher. Mga minamahal tayo, magkasama na lang para sa ating mga pagkakaloob. Dakilat mapagpalang Diyos sa mabanal sa kataas-taasan, Diyos na makaparinyan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinamamapalang Jesus, sa panunat panalangin pagluhod ng aming beloved honorable pastor, Wilder Almeida, minsan pa mapanoon, narito po kami manoon sa pagkakaloob ng special offering. Bas-basa mo po lang isa mo po upang sa gayon ay patuloy na magamit sa mainam sa ministeryong ito. Sa bawat masayang nagkaloob mga panoon, dalangin po namin na patuloy at patuloy pong pagpalain. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyang pangalan Jesus. Amen. Praise God. Sa pagpapala at sa mga biyayang laging natatanggap ko, hindi mo na masukat ang pag-ibig mo. Kaya ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig ko ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Salamat po sa iyong Espiritu na umahalin sa akin laging todo. At salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumuhos doon sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. God bless you po, minamahal, sa ating mga announcement. Tuloy-tuloy pang ating panambahan dito every Sunday. 9:30 ang simula natin. Kasabay po natin ang outreach po ng Baliwag, Bulacan, sa San Ildefonso, Bulacan. Sabay po natin ang gawain. Kaya ibang mga kasama natin manggagawain nandoon po. At ang ibang mga kapatiran natin ay doon sila nakakatipon. Every Sunday, dito po tayo 9:30. Every Friday, 7 to 1 p.m. Yan po ang bagong oras natin sa overnight prayer natin. Mas maaga, na mahal. Then, Wednesday, ating midweek service is 1 p.m. to 5 p.m. San Ildefonso ay every Tuesday ang midweek service nila, 1 p.m. to 5 p.m. Then, meron din sila ng overnight prayer doon. 5 p.m. to 10 p.m. on Friday. At masyado mainit doon dahil mababa yung bubong. Pero may hinipo po tayong kapatiran. Sasagutin niya doon, 2 air condition. Pwede natin. Praise the Lord. Talagang hinipo yung kapatiran. Siya lang bibili ng 2 inverter na air conditioner, split air conditioner, bibilin doon sa Ildefonso. Yeah, pwede natin ba yun? God is the greatest provider. Amen? Tayo, wala pa tayong mga hawak. Wala pa tayong ditong, wala pa tayong naiipon. Wala tayong iniipon. Hindi naman tayo nag-iipon. Hindi po kami nag-iipon. Ang aming iniipon dito, kayamanan sa langit. Amen? Kaya lahat dito ng mga na-provide ay binigay ng mga Pinoon at maraming hinipo. Kayo, isa kayo dyan sa ginamit. Kaya lahat po dito, nagkaroon tayo ng air condition, yan, naman. Kulang-kulang 700,000 yan. Yung air condition natin kasi napakainit dati.
Pero nampalataya tayo, minamahal. Nandyan po, bayad na po yan, ang mga air condition na yan. Mayroon pa tayo mga electric fan dyan, nalalaki yan. May mga ginamit tayo para ating malapinon. Kaya sa mga patuloy na pinagpapala ginagamit, huwag kayong magsawa para sa gawain malapinon. Lagi niyong gawin yan, then lalo naman kayong pagpapalain and ready pa kayo for the rapture. Yan ang sabi ng Biblia eh. Nakasulat. Hallelujah. Pag tumutulong ka sa gawin ng Panginoon, hindi nakalimutan. Spiritual, ipapalit sa iyo ng ating malapinon. If you are giving materially to the work of the Lord, then the Lord will bless you in spiritual matters. Minsan, babalik sa iyo ng marami pagpapala material, pero mas pinakamarami spiritual na pagpapala. Ganun po sa banang sulatan. Purihin natin malapinon, kung wala na pa tayo nakalimutan. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay, beloved Daddy Melchor Reyes. Purihin natin tayo dumako na sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal. Purihin natin malapinon. Tayo po Hello. Tayo po manalangin sa ating pagsama ng pagwalay. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kami po'y dumudrog sa intong biyaya at nagpapasalamat sa gintong araw na pinagkaloob mo sa amin. Salamat mahal na Panginoon sa kalakasang kalusugan na pinagkaloob mo sa araw na ito. Salamat din po mahal na Panginoon sa pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin. Dalangin namin sa aming pag-uwing ito ay kayo ang mag-alalay, mag-antabay sa amin, mahal na Panginoon. At salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga pagkinig namin ng aming mga choir. Hallelujah. At higit sa lahat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, dala ng aming mga ngaral sa hapong ito na nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat din, mahal na Panginoon, sa bawat isa amin. Dalangin ko po na hihatid mo po ang bawat isa sa aming kanya-kanyang tinirahan at ligtas sa anumang sakuna. Ito ang samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Amen. Amen. Sandali lang. May nakalimutan. God bless you. Sandali lang po. Okay. Sandali lang, minamahal.